Anong iniisip na organisasyon para sa kay Pangulo kami? Hilig. Party list kami, no? So, ako yung representative ng teachers. Well, ang mga pinaglalaban natin, na-expect natin sa zona ni President Aquino, particular sa edukasyon, no? So, una, tingin namin ang hamon sa kanyang administrasyon, yung makatapos ang lahat ng kabataang Pilipino sa minimum ng high school. So, yung hamon na yun. Universal completion of basic education. So, ngayon, bawat isang daang kabataan na naka-enroll sa grade 1, 43 lamang ang makakakompleto ng high school. So, hindi acceptable yun. No? Kaya yan ang dapat na harapin niya. No? Pagkatapos ng kanyang 6 years, dapat hindi man 100% substantially ma-increase ito. No? Kaugnay naman sa rights and welfare ng mga teachers and education workers, pinaglalaban natin yung pagpapataas sa sweldo. No? Demand tayo para sa salary upgrading ng teachers, gawing nasa 25,000 pesos per month ang sweldo ng mga teachers. Tugunan yung mga problema sa GSIS, no? At generally, dagdagan ng budget para sa edukasyon para matugunan yung mga shortages ng classroom teachers and so on. Sir, meron po ba kayong gustong timeline para matupad lahat ng ito? Like 100 days or 2 years? Well, may mga pang medium and long term. Halimbawa, yung sinabi kong universal completion of basic education. I-expect natin ma-solusyonan yan over the next 6 years. Yung pagpapataas ng sweldo, pwede na magsimula yan starting this year hanggang sa next 3 years. No, yung 25,000 pesos per month, pwede abutin yun doon. Yung GSIS issues, we demand action immediately. No? Halimbawa, may isang concrete demand dyan, yung refund ng 1.7 billion pesos in unjust deduction. Pwede gawin yan as soon as possible. Sir, ano po masasabi niyo sa appointment ni Brother Luis Ro bilang Defense Secretary? Well, nakasama namin siya during the campaign for the resignation of Gloria Arroyo. So, kilala namin na may prinsipyo siya, no? May paninindigan para sa good governance and against corruption, against human rights violations. So, we look forward to working with him in DepEd. However, katulad nung sinabi namin nung una siyang umupo, may concerns kami about the fact that he's a religious person, no? So, we hope na hindi ito magiging sagabal sa pagpapatupad niya ng secular education, which is what is mandated by the Constitution. Kailangan may separation of church and state, lalo na sa edukasyon. No? So, ang concrete nga niyan yung implementation ng sex education sa basic education. No? Dapat hindi siya pumailalim sa oposisyon ng Catholic Church dito. Tinutulong po ng Department of Education na tinatawag K-12 education. Ano pong stand ng grupo niyo? Well, yan yung proposal for additional 2 years in basic education. Tingin natin, mabalikan ko yung binanggit ko kanina, no? Sa existing 10 years of basic education, 43% lamang ang nakakakumpleto. No? So, ano pa mangyayari kung dadagdagan mo pa yan ng 2 taon? So, tinututulan natin yung proposal na dagdagan ng 2 years ng basic education. Ayusin muna natin
yung existing 10-year cycle, tiyakin na makakatapos ang lahat ng kabataan ng elementary hanggang high school. Kayo po ba i-represent? Yun ang priority. Kayo po ba i-representative this Yes. So, sir, how confident po kayo na mapapasa yung mga bills na may kinalaman sa pagpapa-improve ng education sa ng welfare ng mga sa underliners? Well, alam ko sa karanasan ng ibang mga progressive party list representatives, mahirap pagpasa ng mga bills sa Congress. They file hundreds of bills at maswerte na kung isa, dalawa ay maging batas. So yan ang realidad sa Kongreso. Wala tayong ilusyon na madali tayong makakapagpasa ng mga progressive bills on education. But, we will work for it. Ipagtulungan tayo sa iba pang mga members ng Congress and hopefully makikita nila yung kahalagahan ng pagkakaayos ng ating proseso ng edukasyon. Ma'am, sir, question ko lang po. Di pa po ngayon din po magbubukas yung 15th Congress. So, itatanong ko lang po, bakit po instead na nandun kayo sa Batasan, nandito po kayo tayo kasama sa mga nagrealize? Nandun kami kanina for the opening session, yung election ng Speaker of the House. Tapos, babalik kami uli mamaya, no? para makinig sa SONA. Pero, narito kami ngayon para makiisa sa People's SONA, sa SONA ng mamamayan, dahil nandito yung mga kinakatawan natin sa sektor. Bawa ako, yung mga teachers sa ilalim ng act nandito, siyempre, mahalaga na makasama sila sa araw na ito. Pwede mo ba complete name natin para for communication? Ha? Complete name po natin. Antonio L. Dino. D-I-N-I-O. Meron po ba kayong contact number in case na kailangan mag-ask ng additional question? 0920-922-0817. Sir, 920-922-0817. Thank you po, sir. Maraming salamat po.